hello guys, kung bago ka pa lang, i-subscribe, share at talagay natin sa playlist. Yan. So pag-usapan natin ngayon ay spiritual life and random topics in life 2024 to 2019 about sa finances, business, saka career, work. So ang dahilan talaga nag-school tayo is and work for income and for employment, for job. So sabi talaga ng mga businessman, walang yumayaman na employee or empleyado. Yung mayaman talaga is boss ka or may sariling shop talaga. Yun talaga ang number one talaga, or clinic kung doktor ka or ganun. So ito yung nagkaraan 65 yung understanding epilepsy. Marami parang klase ng ano. Ito pregnant parents, kulang sa breastfeeding, at saka ito the new kitchen garden, yung sa garden, mga tanim, prutas, may mga technique nito lahat anong design at etc. At saka ito basic economics. So hindi na muna ako sa may dumaan na e-bike sa subdivision. Hindi na muna ako sa taas kasi maingay ang mga ibon doon, kawawa na naman, kulit pa. So sa atin bakit may pusa naman si Apple. Ito pusa na si Apple cat. Yep. Meow. So bakit marami naghihirap na tao ngayon? Kasi ganito, single man o may pamilya ka, talaga maghihirap talaga tayo kasi sa araw-araw na kinakain or everyday needs. So kapag walang income ang tao at umiikot yung buhay natin sa pera, alam mo na, kapag wala kang pera, walang kang mag-anak na kilala sa iyo. Pero pag marami kang pera, maraming mababait sa iyo at maraming kilala sa iyo. Yun lang din ngayon is pera-pera talagang takbo ngayon. Oo, yun. So lalo na kung marami naman ang problema kasi ngayon is dito sa Pilipinas is mataas talaga ang tax dito. May 12% saka 10%. Mataas yun. Instead na 50 pesos yung ano mo, dahil sa tax maging 90 pesos yun or 80. Basta mataas-taas, malaki-laki din ang gastos mo, or maging 70, basta ganun na range. So sa mga market ngayon, ewan ko bakit mahal ito. Sa tax talaga yan, pumapatong yan sa tax. But business, patong din sa business. Yun na, siyempre mura lang dapat sana yan, patong-patong. Then nasabayan pa sa araw-araw natin, maraming kasing populasyon. Then konti ang lupang tataniman, maraming tao nang ngailangan, maraming mga estudyante. Yun ang dahilan talaga ngayon na maraming tao naghihirap. Maraming pera na nagkakasakit, pupunta sa doktor. Yun laman talaga na ang sitwasyon is iba-iba. Oo. Pero kung trabaho ko dito sa Pilipinas, mababa lang talaga ang sahod mo at pahirapan talaga. Then yung income mo or sweldo mo, tama lang sa pagkain at upa mo. Hindi pa siya design na pang pamilya, na makaanak ka pa at mag-asawa, paaral mo. So siyempre ang mangyari dyan, mataas ang requirements or standard dito sa Pilipinas, mababa ang sahod at yung mga graduate excuse me, yun ang iba na nag-aabroadan, ibang bansa. So sumasakali na pero bago ka muna maka-abroad, gumastos ka talaga ng malaki. Yun ay iba talaga ngayon na ang iba maraming pera doon sa mga sugal yan, sa mga online bet, lalo na sa mga basketball na may mga gano'n na pustahan online na iba manalo ng mga 50k isang laro lang, 10 lang puhunan, 20. Yan sa TV yan, mga businessman nagsusugal din yan. Pero hindi naman tayo nagpo-promote dyan. Tinitignan lang din sitwasyon ng iba, madali lang kumita ng pera, manguhula-hula lang sila, mga basketball player. May iba sa sabong, mga manok. Pero hindi naman tayo sasali sa ganun. Yun lang talaga na ngayon
part 26 sa ating business, spiritual life, random topics in life 2024-2090 about sa business talaga at saka livelihood at career. Yun ang marami talagang dahilan ngayon na marami naghihirap kasi bigas palang mahal. O sa ang average salary mo minimum is 500 kung professional, kukunan pa yan ng tax lahat para sa gobyerno. Then mga iba may bisyo pa, may personal pa ka ng pangailangan. Yung mga bilihin, kanya-kanyang taasan ng bilihin. So siyempre ang sahod mo, numero mo, ang sahod mo tamang-tama lang. Yun ang dahilan na tama lang talagang pera mo. O minsan kahit shop nga may ari dun sa merkado nga na 20,000 ang upa ng lugar, pero 20-20, 50 lang natira kada araw 50, 100. Pamilyado yun at saka nakaupa ng bahay. Bahay na tindahan, doon na sila nagkusina. Meron doong sala, higaan. So pagsirado sa tindahan, babantayan nila yung tinda nila. May CR sila, kusina at saka sala at saka higaan. Wala na sala, higaan lang. At saka lutuan at CR. Doon higaan. So may kunting TV sila doon, may kunting electric fan. Sine-check ko na kung di talaga tayo smart dito for this time, talagang maubos yung pera mo. Madali lang ubusin, mahal ang bilihin. Then kung makagira-gira pa ito, syempre wala nang value ang pera. Pagkain na talaga, guns, goods at saka gold. Sabi pa ni Doc Williong, sana hindi naman natin gustuhin yun. Maingay yung ibon sa taas. Yun lang din na masasabi ko na kailangan talagang may hanap buhay ang tao. Pero hindi ibig sabihin na may graduate ka na at may hanap buhay ka na, malaki din ang gastos. Hindi din madali ang pag-asawa agad. Magjowa daw agad, magkaanak din. Ang gastusin mo, wala na. Yun lang din na ako maghanap tayo ng paraan dyan na paano magdandahan, mag-ipon para kapital. Ang importante kasi sa business is kapital. Then anong klaseng business sa papasukan mo, anong lugar, kailangan ng pwesto, installment, o basta lugar talaga. So pagkatapos yung mga tinda mo, siyempre kailangan mo ng mga tax yan, mga PIR, mayor's permit, business permit, mga bayad-bayad ng tax yan. So siyempre kung hindi ka rin kumita, lugi ka. Effort mo, time mo, babantayan mo kasi marami ding magnanakaw sa gabi. Yun lang din na be smart talaga. Ang iba, ginagawa talaga nila bahay, tindahan. Nandun na CR, tulugan, pagagising, walang balik-balik lang ang routine kahit may tindahan nga sa merkado 20 lang 50 lang ang matira sa buong araw. Pero 20,000 ang upa nila o renta o upa sa lugar nila. So malakas-lakas din nakita kung sa isang araw kumita ng 1,000. Mga yun, iba-iba din nila, saging, kamote, mga prutas, iba-iba din. May mga avocado. Maliit lang na lugar lang yun sa area 1 din. Check ko din, ganun talaga. Yun lang din na kung pamilyado pa yun, nandun lang ang bahay niya at saka yung pamilya, asawa niya doon, anak niya na doon, nag-aaral pa. So machi-check mo talaga ngayon na na panahon kapag hindi talaga magbi-business ang tao ngayon, wala talaga. Tatahi o mag-ayos-ayos ng sasakyan, then hanap ng mga pagkakitaan talagang kailangan talaga ngayon. Hindi pwede na wala talaga. Kung wala talagang pagkakitaan, yun na talaga na everyday struggle day, makakain araw-araw. Maraming taong ganun talaga ngayon na hirap makakain. Pero kung magkasakit-sakit din, wala na rin, lugi na. Then anak mo sila doon, mag-asawa din, magsakit pa doon ng mga bata, wala na ang income mo, deficit na, mag-utang-utang ka na. Then may upa doon sa bahay, yun din, or rent. Kadalasan hindi naman talaga makakuha ng bahay agad. Siyempre pag lupa pa lang mahal na.
tatayuan mo pa ng bahay yon. Makaisip ka talaga ngayon sa buhay ngayon. Then 2024, 28 talagang may possibility to na magkagulo sa China. Kasi sa balita pa lang mataas na, matensyon na mga balita, or isa-exaggerate, o baka isa-exaggerate lang talaga sa balita. Pero yun naman talaga mga sabi ng China saka Philippine official nagkagirian na sa West Philippines saka Taiwan. Di naman talaga yun scripted, di naman siguro yun gawa-gawa na salita yun. Makita mo talagang sign ngayon na punishment sa Taiwan. Siyempre pinalibutan na nila ng siguro ready na talaga sila dito. Yun lang din na hindi natin masasabi, pero at least na kung sa ngayon ng mga panahon na ito, kung wala ka talagang pera, wala talaga ka, kawawa. Pero kung mayroon kang pera, madali ding maubos. Hindi naman tayo sa negative or discourage, pero titignan mo ang sitwasyon. Gira din araw-araw kumain araw-araw katira, yung basic needs mo lang parang gira na. Mga damit na kailangan mo, mga gamit na kailangan sa negosyo mo or hanap buhay. Kung empleyado ka, nakagraduate, mag-ipon ng pera, para makatipid doon is huwag mag-asawa ng maaga, mag-ipon, magplano na ng business. Kung empleyado, hindi ka naman talaga yayaman dyan, boss lang yayaman mo, then minimum salary at wages lang. Kung magpamilya ka pa, din magkapamilya yan, magkaanak pa yan, din magsakit-sakit, saan ka kukuha ng savings mo? Hindi naman yan na pag-graduate mo magic na ang pera mo, bilyones na. Hindi naman talaga ganyan. Maliban kung Chinese lang ang pamilya mo, dami mong pera o Pilipino, bihira lang mayaman kung wala kang pagkakitaan or tamang-tama lang, yun lang din talaga na mga businessman, ang busy talaga sila ngayon. Ang malaki lang dito is big corporation at gobyerno lang. Hindi naman natin sila kinukontra, pero malaki talagang tax plus mga big corporation, mga sabon, mga gatas, mga so mga local products hindi masyadong malakas. Yun lang din ang mga malakas talaga pagkain, mga gardening talaga, mga saging, mais, prutas. Ang prutas talaga ilang taon talaga yan nagbubunga, pero matagal siya. Pero itong mga gulay ilang buwan pero diretsuhan ang kitaan. Ito mga kamote, livelihood din ng mga baka, kanding or manok, so malaking pera na rin yun. Yun talaga ang challenge talaga ngayon is paano makakain araw-araw. Ano man mangyayari sa buhay, kailangan talaga ng pagkain ng tao araw-araw. Yaanin mo ba yung pera kung ilang salapi yan? Kung wala kang mabilhan sa pera mo, walang magtatanim, wala din. Mamamatay ka rin sa pera mo kung wala kang kakainin, walang bigas. Sa nangangailangan tayo, budget kuryente. Ang iba para makatipid, solar panel, pero napakamahal. Magsimula ng individual mo or independent, magawa ka na sarili mong tubigan, mahal din. Pero maganda kung meron ka, or sa pagkain, so may rin tindahan. So maganda talaga sa future times na may farm to transport to market. Yun lang din na mas maganda sa future times na ganun, na mga itatanim, ilang season. Pangaso si Lucky. Yun lang din na yun lang din na kailangan talaga ngayon is mga kaalaman talaga ngayon kung paano makabuhay araw-araw, makasurvive. Kasi talagang challenge talaga ngayon makakain ka, makabayad sa tubig, kuryente din, may mga bisyo pa. So siyempre ang 700 na sahod mo or 500, wala siguro. Marami kasing nagbibisyo droga, may iba nag-alak, sigarilyo, then mag-checks pa yung pera nila, wala na, ubos na din. Kung magsakit-sakit, yun talagang cycle ang problema diyan sa mga problema na yan.
mga regular foods lang, magkasakit na nga eh. So ang iba, pinabayaan nila ang kalusugan din, ang mga pagkain mahal na. Yun lang din na kung ang tao ngayon talaga hindi talaga smart talaga ngayon, kung relationship lang iniuna nila, kung kilig-kilig lang, kung love life lang, hindi hinahanap nila ang hanap buhay, paano makahanap buhay, hindi, zero talaga, zero talaga ang pera mo. Siyempre buhay umiikot sa pera, may sino bang maawa sa'yo kung wala kang pera? Wala. Sabihin nilang oh bahala ka sa sarili mo, buhay mo. Kahit sa simbahan nga eh, lalo ng ibang tao din, hindi naman talaga maawa yan, kahit pamilya, bihira lang eh. Sa ngayon, di lahat mabait, kunti lang talaga sa ngayon. So, ang masasabi natin talaga is, planuhin talaga ang buhay, kung anong gagawin. Business talaga ang number one, establish. Usawa na maaga, ipon-ipon, kasi dami ngayon, yung tubigan namin dati, tubig lang yun, pero ngayon is naging tindahan na siya, naging shop, may wifi na, may mga ano-ano na lang ginagawa niya, may mga car wash na ano, may internetan na hulog-hulog na piso. Si kuya doon na may sasakyan pa siya, may motor, halo-halo na lang ang gagawin niya para kumita lang ng pera ngayon. Pati dito sa malapit namin dito na big shop, may ano pa siya, yung pang learning sa mga bata, may kalenderya, meron pa siyang tinda doon ng mga prutas sa labas. Grabe, sabi ko, ito na talagang sitwasyon ngayon. Kung pag hindi ka rin magsipag ng maraming business, wala ka rin perang pagkikitaan, wala kang gagastusan. Kung hindi talaga matalinong tao ngayon mo, kung grocery lang yung pera mong hawak ngayon, madali lang maubos yun sa mall, maggala-gala doon, mag grocery doon, bili-bili mo na ng mga pangailangan mo. So kung hindi ka smart ngayon talaga, talagang ubos yung pera mo. So like, subscribe, comment, share, love you, peace, love you all. Ayan, thank you po.